Sa pagdinig naman ng Senado, kinumpirma ng sundalong naputulan ng daliri na sinadya ng China Coast Guard ang pagbutas sa kanilang rigid hull inflatable boat. Ayon pa ng nasabing sundalo, outnumbered o mas marami ang puwersa ng mga Chinese Coast Guard nang atakihin nila ang ating Philippine Navy. Si Mayan Corvera sa balitang yan. Humarap sa pagdinig ng Senado ang isa sa mga sundalo na nasugatan at nakasaksi sa ginawang pag-atake ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal nito lamang Hunyo. And repeat after me. I state your name. May benda pa ang naputol na kanang daliri ni Seaman First Class Jeffrey Facundo ng Philippine Navy nang papanumpain ito sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. The whole truth and nothing but the truth in this proceeding. Sa pagdinig, isinalaysay ni Facundo ang ginawang pangaharas sa mga tauhan ng Chinese Coast Guard. Kwento ni Facundo, alas 6 ng umaga nitong June 17, nagsimula silang maglayag mula sa Palawan patungong BRP Sierra Madre at habang nagtatali ng kanilang bangka, nabulaga sila nang biglang sumugod at banggain sila ng 8 bangka ng CCG. Papatali na po yung rib number 2. Around pa mga 5 minutes na po kami na Sierra Madre. Dumating po yung rib, yung inboard rib ng Chinese, ma'am. Hindi ko alam kung Coast Guard ba or plan. Then po, ma'am, ang nangyari, pagkarating po nila agad, wala na pong warning, diniretso na yung pagbangga po. Nagbanggaan na po. Ilan sila? Around... Marami sila? Isang barko lang? Hindi, ma'am. Ilan sila? 8 rib, ma'am. Sabi ni Facundo, hindi aksidente ang nangyaring pagsalakay at pagbutas sa kanilang mga rigid hull inflatable boat, kundi intensyonal o sinadya. Yung nakita ko, ma'am, isang tao lang yung nakita ko na may parax. Pero halos lahat sa kanila, ma'am, may mga mahabang tubo na may matutulis sa dulo. Yung kabilang rib, ma'am, sila inaano na, ma'am, binabangga na, tapos tinutusok na yung mismong tube ng pusinisir. Yung mga nakatali, yung tali na tinali sa Sierra Madre po, pinagpuputol po nila, ma'am. Pero hindi naman pumapayag yung tropa, ma'am, na putulin nila. Kaya yun, ma'am, nagkaroon na ng konting labanan doon, ma'am. Pero wala tayong armas na gamit. Outnumbered na sila dahil 5 lang ang sakay ng 2 rib ng Pilipinas, pero ang China may 8 bangka na may tig 10 tauhan. Gusto kasi anya ng CCG na itigil na ang rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Bukod sa kanilang inflatable boat, 3 baril ng kanyang makasamahan ang tinangay ng mga Chinese militia. Ang gusto talaga nilang kukunin, ma'am, kasi nakapasok na tayo sa Sierra Madre, yung rib talaga namin, yung rib talaga, ma'am. Nung nakakyat na sila, hinila na nila yung rib natin palabas ng Ayungin. Hindi ko na po masagot, ma'am, kasi nahiwa na naputol na po yung daliri ko. Hindi siyang may tawag na aksidente, ma'am. Intentional, ma'am. Okay. Intentional yung pagbangga, pagbutas, pagsira. Ayon sa Department of Foreign Affairs, may nakatakda na silang pakikipagpulong sa kanilang counterpart sa Hulyo para talakayin ang naturang insidente. Sabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, labag sa napagkasunduan ni Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping ang naturang insidente at dapat pangasiwaan ng maayos ang anumang maritime differences ng 2 bansa. Patuloy naman anyang isusulong ng Pilipinas ang diplomasya at mapayapang resolusyon para hindi humantong sa karahasan ang issue. Initially, the Department of Foreign Affairs, immediately after the aggressive actions just reported on, denounced
these actions, and he also highlighted the fact that they led to the injury of Filipino personnel and damage to our vessels. We issued a public statement on this to this effect, and we also approached the Chinese Ministry of Foreign Affairs as well as their embassy here. We sternly communicated to our counterparts that it was really incomprehensible how the delivery of basic necessities to our troops on the BSP Sierra Madre could be considered a provocation that would justify an increased level of Chinese actions. Iginiit naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na hindi gusto ng Pilipinas ang giyera, pero tungkulin ng mga sundalo na ipagtanggol ang ating teritoryo batay sa itinatakda ng saligang batas. Batay sa kahilingan ng DND, nagsagawa ng executive session ng komite para pag-usapan ang mga sensitibong usapin na may kinalaman sa national security. It was a deliberate attack, a deliberate aggressive action by China and an illegal use of force. So it is not a misunderstanding or an accident. May Corbera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.